Energy FM. Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo... Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Uy, kamusta ka naman? Ang ganda-ganda mo ngayon sa pink. Ay, congresswoman. Diba? Panis! Mayor! Mukha kang mayaman dyan. Mukha lang. Mukha lang. Oo, nakakapanlin lang tayo sa mga ganyan. Kamusta naman ang umaga mo so far? Ayos naman, so far, so good. Nakakain ka na? Oo, tinapay, tsaka kape. Oo, ikaw ba? Siyempre, fast food. Alam mo, ikaw talaga, pinapabilis mo yung buhay mo talaga. Paano gagawin ko? Ano kakainin ko? Wala Sabi din nga, naman. alam mo, pag ako yung tinanong mo, uulitin ko na naman yung mga in-advise ko sa'yo, tapos hindi pa na naman susundin. Tapos ang dami-dami mo na mga excuses. Di wag na lang. Paano gagawin ko? Ganun talaga, di ba? Alam mo kasi, kapag meron tayo talagang kaibigan na kailangan ng tulong, kailangan ng advice, kahit na anong advice ang sinasabi mo dyan, hindi niya talaga yung sinusunod. Kaya nga. Like for example, kapag nagpa-advise sa'yo tungkol sa love life, ano gagawin niya? Yung mali pa rin. Di ba? In love siya. Ako in love din ako dun sa fast food na yun. Ay nako, kahit alam mo Sa lasa. na kapag inaraw-araw mo, syempre masarap naman talaga. Pero dapat hindi siya inaaraw-araw. Yun na nga Masarap nga, pero ang sakit naman sa bulsa. Oo, di ba? Pero syempre, wala naman akong magagawa, di ba? And ayun, gaya nga nasabi ko, di ba? Hindi ako makagising ng sobrang aga kasi nga para magluto, di ba? At mas pinaprioritize ko yung tulog ko, di ba? Ay nako, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Sige na, mali na ako. Hindi ko sinasabi mali ka, no? Sinasabi ko lang maraming paraan. Oo na, sige na, wala. At ikaw marami kang dahilan. Oo na, sige na, marami na akong dahilan, tamad na ako, lahat-lahat na. Hindi ako nagsabi dyan. Agree naman lahat, no? Na tamad naman talaga ako. Diyos ko po naman. Aminado ako dun, ha? Oo. At proud ako na tamad ako. Pero hindi naman sa lahat ng bagay tamad ako, no? Ikaw, sa mga lang, pagpe-prepare lang ng breakfast, ganyan. Oo, kasi mas yun nga, gaya nga nasabi ko, mas prioritize ko yung tulog ko. Kasi para sa akin, no? Sabihin na natin, nakapag-prepare ako ng food ko, ng breakfast ko. Pero kulang naman ako sa tulog. Kasi kanya-kanya nga talagang priorities. So ako, mas gugustuhin kong sapat na yung tulog ko kaysa naman sa, alam mo na, mag-prepare ako ng napakaaga, di ba? Ayoko naman ng ganun. Kasi, di ba, ang schedule ko naman kasi medyo mahaba naman talaga. So ayoko dumating ako sa point na habang working hours ko, natutulog ako. Ayoko nun. Alam mo kasi, Baby Toby, wala rin kasing pinagkaiba Tutulog ka ng sapat. Tapos pagdating mo dito, bago tayo mag-board, lagi mo na sasabihin, nantok ako! At least naman kapag nagsalita na ako, wala na. Alam mo, kaya wala din pinagkaiba. Paulit-ulit lang tayo tuwing umaga. Anong oras ka ba natulog? Puyat ka na naman. Late ka na naman natulog, no? Bakit? Wala, sinasabi ko lang. Sorry. Hoy, meron na naman akong i-open sa'yo. Nakakaloka. I'm sure nakita mo na to sa TikTok at saka sa Friendster. Ano na? Ang luma na nun na. Sa Facebook. Nakita mo na ba yung Chocolate Hills na may resort sa gitna? Grabe, nagulat ako dun. Akala ko nga edited yun Akala ko din. Akala ko nung una edited. Bakit naman may dito? At may alam resort. mo, hanggang ngayon umaasa ko na sana prank lang siya. Sana nga. Diba? Sisipin mo, no, ikaw magtatayo ka ng resort sa Chocolate Hills. Pero parang isa yung magandang tanawin, di ba? From afar, no? Tapos nagkaroon pa nga yan ng storya, di ba, na kung saan dalawang higante daw nagbatuhan ng putik, tapos hanggang sa nabuo yung Chocolate Hills. Tapos tatayuan mo ng resort. So paano na yung storyang yun sa mga bata, di ba? Nakakaloka. At saka, Baby Topes, bukod dyan, talaga namang for our ecotourism yan Historical, yan Ano ba tawag doon? Landmark? Hindi naman landmark, pero historical tourism spot. Yes. Yan ng Pilipinas. So parang, di ba, parang nasira siya at some point kasi hindi mo na siya makikitang as Chocolate Hills talaga Oo. Makikita mo na siya na Chocolate Hills with resort, ganun. Diba? Parang may muta yung Chocolate Hills. Ayon po sa pagre-research ng aming team. Ayun, bagay na bagay. Nakakaloka. Hindi, alam mo ba na kapag pumunta ka daw
dyan sa Bohol at gusto mong makita yung Chocolate Hills, hanggang tingin ka lang talaga from afar. Kaya, hello naman, nakapagpatayo pa ng resort dun sa gitna pa talaga. Ayun so nga. ano na nangyari? So paano yun? So madaming taong nandoon, di ba? So why? Alam mo, yun nga, ang defense ito, Baby Tobs, nanaloka talaga at napatumbling ako. Kasi nga, private property daw yun. For some reason, oo. Tapos, pero nga, parang kailangan siyang protektahan kasi basta may mga technical silang sinasabi na syempre medyo malayo na naman yan sa ating expertise. Pero yung nga sinasabi, at ang kembot pa, tingnan nyo po yung mga ibang spaces dyan. May mga resort din po dyan. Yun yung sinasabi ng may-ari. Pero hindi naman ganun kalapit. At hindi ganun kalaki. Oo. Sa kanila kasi exagerada Yung drone shot, kitang-kita mo pa diba? na parang, hello, resort kami. Oo. Ganyan. So pero at some point, no, tingnan natin to sa marketing perspective, no? Oo. Napansin sila. Yes. Nag-work, di ba? Oo. So ngayon, may mga tao na pupunta ngayon doon. Di ba? Para lang makita yung resort mismo nila. Oo. Tapos ang sabi pa, nagpo-provide nga daw sila ng trabaho doon sa mga tao na syempre employees nila doon sa resort. Pero napatumbling ako, hindi doon sa nakita ko na nakita na natin yung resort and maganda and malaki. Napatumbling ako doon sa fact na hindi siya sumibol. Yung balita pa lang, construction. Dun sa, bakit wala tayong narinig? Diba? Bakit wala tayong napanood? Kung kailan buo na, saka natin nakita. Oo, tapos kung kailan buo na, tsaka marami nang nakakita, saka lang mag-iimbestiga yung mga kinemerot. Ayun na nga. Di ba, So, paano? di ba may mga permit pa yan? Yun nga. So, why? How? Diba? So, kung kailan tapos na, kung kailan nag-trend na, Oo. saka, hindi naman sa pag-ano, pero why? Diba? Parang yung ex mo lang yan kung kailan tapos na kayo, saka mo lang hahabulin, saka ka lang, diba, kikembot effort, ganyan. Engage ka na ha, engage ka na. Hindi. Paalala ko lang ha. Sinasabi ko lang na parang mga ano lang din yan, parang mga lalaki lang din yan. Naman na. Lalaki na naman. Alaminin na natin, Baby Toby. Most of the time, kapag nakikipag-break ang kapag nakikipag-break ang mga lalaki at babae, mga lalaki, hindi agad ninyo nakikita yung importance, yung beauty ng isang babae, nung jowa ninyo, na pinag-breakan ninyo, hanggang makita na ng mga tao na ay, ang ganda pala niya, appreciate siya ng ibang tao, saka mo lang siya makikitang maganda. Hindi ba pwedeng kayo rin mga babae? Kapag binanliligaw sa inyo, di ba? Na talagang totoong-totoo yung feelings yung nararamdaman sa inyo, yung solid talaga yung pagmamahal sa inyo. Pero sinayang nyo lang at mas pinili nyo pa yung bad boy kesa dun sa good boy. Baby, sometimes love just ain't enough. Ang dami nun Siyempre naman. To prove my point, no? At kapag nandun na kayo sa bad boy na yun, magsasabi na lang kayo or hindi naman kayo, magkakaroon na lang kayo ng regret sa utak nyo na ay sana pala si ano na lang yung sinagot ko, hindi eto. E di sana mas okay yung buhay ko. Siyempre, maginoo pero medyo bastos. Ay nako. Bad boy. At saka alam mo, minsan kasi may idea na kapag sige. bad boy, also bad in bed. Sabi lang, nabasa ko lang yun. Hi, mahal. I love you so much. Mamaya maano na naman ako dito. Hindi, sabi nga psychologically, no? Kaya daw yung ibang babae, mas pinipili yung mga bad boy, ganyan, mga magagaspang yung ugali na lalaki at attracted sila doon. Kasi nga daw, merong idea na kapag bad boy is talagang tipong ibabalya sila sa kama. Di ba pwedeng kaya din yun ng good boy? Kasi wala nga Kasi isipin mo, di ba? pruweba Kapag good boy ang pinili mo, baka masyado tapos ding mabait. bad boy pa sa kama, di ba? So, edi, nasa iyo yung parehas na parehas na katangian ng kailangan mo. Oo nga, di ba? Hindi ka pa lolokohin. Ang bad boy, sige sabihin natin bad boy siya. Bad boy din sa kama. Pero lolokohin ka, mas pipiliin mo yun. Minsan kasi may mga babae na gusto ng challenge. Yan tayo Challenge. Yan tayo Tapos sabihin nyo, ano ba yan, walang sumiseryoso sa akin. Ngayon, may pumunta sa'yo, may nanligaw sa'yo na seryoso sa'yo, na solid yung feelings sa'yo, no? Babasi din mo. Anong magagawa mo kung kahit nga seryoso, sincere yung feelings para sa'yo, ayaw nga namin sa'yo. Ayaw diba? nga. Nasa inyo ang problema. Di nasabi, ano ngayon? Anong
pinaglalaban mo? Wala lang. Oo. Nakipagtali lang Parang ako. may pinaghuhugutan ka. Uy, wala. Yung totoo ba? Hindi, may mga ganyan nga talagang bagay na kung kailan lang nagkaroon na ng problema, saka lang aayusin. I mean, gano'n naman talaga pag may problema, saka aayusin. Pero hindi sila proactive ba? Yes. Diba? Reactive lang sila sa mga nangyayari. Diba? Ay naku, kailan tapos na, no? Saka lang napansin. Diba? Anyway, going back dun sa pinag-uusapan natin kanina na Chocolate Hills, no? Alam mo ba? Hindi pa. Hindi pa ba? Ako rin eh. Pero yun na nga, Ay. alam mo ba, gusto kong pumunta dyan sa Chocolate Hills. Ako, hindi pa talaga Sa ako Bohol. nakapunta. Pero sabi ni Papa JT, no, since galing nga daw siya dun sa sa Bohol, medyo pricey daw ang mga bilihin sa sa Bohol. Talaga? Oo, sabi niya yun ha. Who knows, 'di ba? Baka naman yung mahal sa iba mura lang din naman sa iba. Who knows? Pero ayun na nga, yun yung nakalap kong impormasyon. Talaga ba? Pero at the same time, gusto ko pa rin talaga pumunta doon dahil doon sa Bohol, meron doon tinatawag na bungee jumping. Oo nga. Gusto ko yun. Bungee jumping. Para sa malalakas ang loob lang yan eh. Matitiba yung dibdib sa mga heights. Ako gusto ko yun. Alam mo Seryoso bakit? ba? Kasi nga, di ba, favorite ko si Spider-Man. Adrenaline junkie Oo, ka si talaga. Spider-Man kasi tumatalon-talon, di ba? Oo. Tapos from napakataas, pababa. Gusto ko yun. Talaga. Tapos nahilig din ako sa wrestling eh. Mga lalaki talaga, mga Diba? ganyan sila. Pero iba-iba talagang trip ng mga lalaki. Mm-mm. In fairness, no? May So, mga yun. lalaki kasi na chill lang, hanggang tingin-tingin lang. Matatakot ako dyan, ba't ko gagawin yan? Ganon. Sabi no, hindi yung ibang lalaki. Yung punto ko. okay. Yun Yung ibang lalaki. Yun yung pinapoint nila na, di ba parang kukutuban ako dyan. Feeling ko mamamatay na ako. Ba't ko gagawin yan? Ang Ba't ko sarap-sarap tatakutin yung kaya. sarili ko? Di ba? Parang kasing gusto ko rin lumipad eh. So ako parang, at some point, parang lumilipad ka na rin nun eh. Seryoso ba? Oo. I believe I can fly. Oo, kasi isipin mo yung hangin, no, dumadampi sa mukha mo. Oo. Tapos parang wala, free ka, di ba? May mga ganyan talaga. Ako gusto ko yun. Di ba sa sa ibang bansa may ganyan yung sobrang taas na Uy, gusto ko rin challenge yun. ka rin. Saan ba yun? Hindi ko alam kung saan yun, Sa pero Qatar ba yun? Dubai? Or... I don't know. Oo. Pero meron doon na tumatalon sila sa cliff. Oo Tapos nga. pababa, tapos makikita mo talaga yung river ba yun? Basta yun, yung konti na lang pwede ka nang humampas or pwede na humampas yung mukha mo dun sa bato. Grabe naman. Hindi naman yung konting-konti as in parang Siyempre, parang naman, sandwich, sukat- hindi naman sukat ganun. na sukat naman naman yun, oo. Pero alam mo yung ganung drive. Oo. Gusto ko maramdaman yun. Meron pa sa... basta may pinuntahan kami out of the country din ng Energy FM Jocks before. Meron ganyan din dapat itatry namin pero hindi na namin ginawa. Bakit? Anyway, walang kwenta yung sinabi ko. Kasi wala ko natandaan. Sa hindi naman Guam. Pumunta na ba kami sa Guam? O ba, ewan ko sa inyo. Wala pa ako nung dito eh. Hindi ko rin matandaan. Pero yun, sa Dubai meron din akong gustong punta. Yun nga, gawin yung doon. Dubai yata yun. Yung sinasabi ko. Skydive naman doon sa Dubai. Ayun, Yung gusto yun. ko. Skydive Sa Dubai. kasi, alam mo, mataas talaga yun eh. Dubai, oo. Oo, tapos, alam mo yun, gusto ko, kung ako lang mag-isa, no, kung di ko kailangan ng kumbaga, Harness, hindi, guide. guide. Oo. Kasi syempre, kapag baguhan ka, wala ka pang lisensya, bawal kang mag-isa. So ngayon, kapag may may lisensya ka, pwede kang mag-isa. Ngayon, kung mayaman lang ako, gusto ko magkaroon ng lisensya. Mag-skydive. Oo. Para ako lang mag-isa. Para doon talaga, ramdam ko talagang parang lumilipad ako. Diba? In fairness sa mga trip mo talaga eh. Siyempre. Libre Libre lang mangarap explore, ganyan, adventurous. Yun yung tawag sa'yo eh. Adrenaline junkie. Yun nga, adrenaline junkie, masyadong adventurous. Ganun talaga, di ba? Ganyan. Kasi minsan ka na nga lang mabuhay di ba? Bakit hindi mo pa live the fullest? I-maximize. I-maximize. Lahat, di ba? Iba-iba, well, this goes to show na iba-iba talaga yung trip ng mga tao when it comes to maximizing yung life nila. Yung mga pwede nilang gawin. Yung iba naman kasi, pwede naman sila mag-enjoy sa, tulad ng ibang gusto mo din, magluto na lang. Nandun yung trip nilang gawin, di ba? May iba naman dyan na nag-e-enjoy ng, pakikipagkwentuhan habang may Tama. nagluluto, ganyan. Kasi hindi sila gifted with the talent of cooking, ganyan. So, wala lang. Yung iba, madaldal lang. Walang ambag sa lipunan, kundi daldal. Ako, yung iba nga dyan, di ba? Walang dagdag sa lipunan, walang dagdag sa kwentuhan, tahimik lang. Yung iba, namumulutan. Yan, namumulutan. Ikaw yun. Hoy, grabe ka naman. Hoy, sa inuman, kumpo ka. Ano kumpo? Kumpulutan. Hoy! Hindi,
Kakaloko to. Kulang na lang kantahan ka namin ng ano eh. Huwag mong gawing kanin ang aming pulutan. Kapal yung mukha mo. Oy! Hindi ako anong gusto mo? Matulog ako o makibanding ako sa inyo doon? Huwag mo naman gawing kanin yung pulutan namin. Gawing ulam yung pulutan. Grabe ka talaga. Kala mo, tatandaan ko tong adlib na to. Bakit? Kapag nagka-happy-happy, ibabalik ko sa lahat to. Babalik ko sa'yo lahat tong adlib ko. Tingnan mo. Oy, nung time na nagpakain dito sa Jimbo. Macau daw. Doon pala kami galing. Hindi pala Guam. Macau. Ay, alam ko nag-Hong Kong kayo. Oo, tama. Sabi ni Ate Leti, buti pa sila natatandaan nila. So, ikaw hindi. Hindi. Ano meron nun? Hong Kong tas Macau. Ang bilis lang kasi niyan eh. Oy, baka naman Yung ganap susunod namin na yan. Oo. Sama nyo naman ako. Diyos ko naman. Huwag ka na. Ba't naman? Hindi, oo nga pala. Sige. Kasi nga, Grabe naman. Ayaw mo ko kasama. Hindi kasi ang dami mong drama sa buhay, Toby. O yan, so ngayon, madrama na ako ngayon. Oo. Self-pity na ako ngayon. Di ba? Awang-awa na ako sa sarili ko ngayon. Ganon. Di ba? Hindi. Grabe ka naman sa akin. Sige na nga. Parang namang napaka-sad boy ko. Alam mo, hindi ba? Alam mo, lagi mo akong pinapahamak sa mga adlib na to. Pero ikaw naman din talaga yung masama. Masama ba maging sad boy? Nagmumukha lang akong masama, pero ikaw may talaga yung discrimination masama. ba dito sa mga taong expressive sa feelings nila? Hindi. May mga bagay lang na hindi mo kailangan i-express dahil wala kaming pake. Sama na ugali. Charing-charing lang. Uy, joke lang ha. Baka magalit kayo. Sabi niya, Bella Guerrero, suntukan na lang daw. Oo nga eh. Uy, hindi Totoo naman. Oo, may mga bagay talaga na hindi na-appreciate hanggat hindi nawawala. Tama ka dyan. Oo, di ba? Ay nako. Kaya naman sa mga pangga natin dyan na may regrets, ay nako, i-cherish nyo lang every moment at bago kayo magdesisyon sa buhay nyo, isipin nyo muna hindi lang twice, hindi lang thrice, 10 times or 100 times. True. Okay? At syempre naman sa mga pangga naman natin dyan na basta-basta na lang magtatayo ng kung ano man sa mga kinemerot natin dyan, talagang scenery talaga, no? Ay nako, ayoko na mag-comment. Kasi... Ikaw naman kasi. Bakit ba? Ikaw Kung wala naman akong sinasabi, tumungo na nga lang ako eh. Basta, ayun. Ako kasi mas sa akin hanggat maaari gusto kong i-preserve yung mga yung mga bagay na yung scenery na napakaganda talaga. Totoo. Yun yung para sa akin kasi yun na yun talaga simula kabataan natin, simula bata pa ng mga ninuno natin, andun na yun eh. Totoo. Hindi ko pa napuntahan yan ng malala. Diba? Tapos tinayuan nyo na agad ng resort. Diba? Parang kasalanan nila no? Kasalanan ko dahil hindi ako nagbibigay ng time para pumunta sa mga ganyan. But anyways, pero ayun na nga. Sayang naman. Sayang so paano yun, di ba? Nakwento ba sa iyo yung alamat ng Chocolate Hills dati nung bata ka? Hindi. Ikaw nga lang nagkwento na may 2 higanteng nagbabatuhan. Oo, dati kasi nung grade 2 ako, sinabit sa amin to ng teacher namin. Ayun na nga, ang alamat ng Chocolate Hills na kung saan alamat ng Chocolate Hills. 2 higante na nag-aaway tapos nagbatuhan ng putek, then nabuo yung tumpok-tumpok na na hills. So Chocolate Hills, 'di ba? So ayun, paano ngayon yun ikukwento? Ngayong may resort na doon. Ay, madali lang yan. Kasi ikaw, ulitin mo yung story na yun. Sabihin na natin, twitch natin ng konti. So, paano mo siya iti-twitch? Iti-tweak ng konti. Tweak pala. Hindi nag-iimbento ng salita, Toby. Sorry na. Naisip ko kasi yung streaming platform eh. Adi oo nga. Anong tawag dito? May 2 anak. Alam mo ba, ang alamat ng Chocolate Hills? Ganto yan. May 2 higanteng nagbabatuhan ngayon. Galit na galit yung isa. Ganyan. Kumuha ngayon ng putik. Ganyan. Walang iya ka. Grabe ka! Inagaw mo yung jowa ko! Ganyan. Di batuhan sila. Ganyan, 2 higante. Sa pagbabatuhan nila ng putik, habang nagbabatuhan sila at nagkakadamihan ng putik, nabuo yung Chocolate Hills. Ngayon, may commercial na pumasok. Sa pagbabatuhan nila, may biglang commercial na pumasok. Oo. Uy, bigla ko may sasabihin sa na pangalan. Wag na lang. Afraid. Oh, no way. Oo, yung pamilya na mahilig magpagawa ng mga subdivision, tara na. Charing. Wag, ayaw natin ng ganyan. Hindi nga. Pero alam mo ba, ang katotohanan ng buhay is that ang Chocolate Hills daw ay nabuo nasa ilalim ng tubig. Oh. Oo.
kasi kung makikita mo at kung talagang bubulaklatin mo daw yung mga chocolate hills na yan, yan po ay gawa sa limestones. Wow. Yang chocolate hills. So ito, scientific na tong version Scientific mo. yung version ko. So sa akin, alamat-alamat lang. Ganun. Ay, wala tayong magagawa. Kung gusto nyo klase na explanation, sa kanya, pang matalino. Kung mga bardagura, akin, ganun. Yeah. Pang mga bobo, ganun. Tapos kapag pumunta ka dyan, at daytime, makikita mo na berdeng-berde yung mga chocolate hills na yan. Pero kapag halimbawa, tulad yan, umulan, or di kaya naman nagkaroon lang ng mood yung chocolate hills, makikita mo na yung rason kung bakit tinawag siyang chocolate hills dahil nagmumukhang tsokolate ang mga burol na yan. Oh! Yes. At pag pumunta ka dyan, hindi ka pwedeng basta lang tumapak at pumunta at i-enjoy yung chocolate hills. Kailangan mo lang siyang makita from afar. At meron lang mga designated na tao na po pwedeng pumunta doon at bumaba doon. Pero yung mga turista ay from afar lang makikita yung view ng chocolate hills. Maraming salamat po, Miss Jessica. Maraming salamat. Yun! Grabe, ganun pala yun. Hindi ko alam. Ito, hindi naman ako nagtataka. Hindi kita apiran. Ito naman, pasimpleng pasimpleng Hindi bashing to sa akin Pasimpleng na sinasabi sa akin ang bobo-bobo mo. Hindi, ano ba? Sinasabi ko lang. Salamat ha. Oo nga. Kasi pero nung bata hindi ko rin alam yung giant na kwento ng alamat. Ayun kasi public kasi kami. Tayo yung ba inaano mo? Public ako. Kasi ko private, ganun. Ba't anong problema kung public? Ano namang, Wala. bakit mo naman sinisingit? Ikaw Alam mo, papahama ka sa mga sinasabi mo. Dinidiscriminate mo ako Saan ang discrimination dun? Ikaw ang nag-discriminate sa sarili mo. Bakit gusto ko lang? Okay. So lang sabihin na didiscriminate mo ako. Baliw ba to? Hindi, charot lang. Hoy, don't get me wrong ha. Walang malay sa public tsaka sa private ha. Yes. Walang ano doon. Walay song. Adlib lang to. Nagkakatuwaan lang kami. Biruan lang. Okay? So anyway, mga pangga. Susunod ng napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Ayan, para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwede mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Okay. So for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.